Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Upang mapanatili ang kaisan at payapang nalalapit na Undas 2025 sa Cebu City, nakahanda na ang Cebu City PNP sa pagpapaigting ng seguridad katuwang ang lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa paggunita ng undas sa Cebu. Nakatutok dyan si Patrolman Judith Nicanor. Puspusang naghahanda ang Cebu City Police Office para sa nalalapit na pagdiriwang ng Undas 2025 bilang bahagi ng layuning matiyak ang ligtas, maayos at payapang paggunita sa Cebu City. Isinagawa ang coordination meeting on the Undas 2025 Deployment Plan noong Oktubre 27 taong kasalukuyan sa Cebu City Hall na pinangunahan ni Honorable Mayor Nestor D. Archibal. Dumalo sa pagpupulong sina Police Colonel Enrico Evangelista Figueroa, Acting City Director ng Cebu City Police Office, mga pinuno ng iba't ibang departamento ng Cebu City Government at mga kinatawan mula sa mga katuwang na ahensya. Tinalakay sa pagpupulong ang komprehensibong plano ng lungsod para sa seguridad, pamamahala ng trapiko, suporta sa lustika at pangkalahatang kaligtasan ng publiko sa panahon ng undas. Binibigyang diin ng naturang plano ang kahalagahan ng maayos na crowd control, tamang deployment ng mga pulis at traffic personnel, availability ng mga kagamitang lohistikal at kahandaan ng mga emergency response units sa mga sementeryo, terminal at iba pang lugar na dinadagsan ng publiko. Hinimok din ng CCPO ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, maging mapagmatsyag at sumunod sa mga lokal na ordinansa upang masiguro ang mapayapa at ligtas na paggunita ng Undas 2025. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Nicanor. 38 anyos na drug suspect arestado sa bypass operation ng mga membro ng Buena Vista PNP. Patrolwoman Jacqueline Cabiles magbabalita. Arestado ang isang street-level individual sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Buena Vista Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa PDEA 13, kung saan nasamsam ang hininalang shabu sa Purok 2, Barangay Matabao, Buena Vista, Agusan del Norte. Ayon kay Police Colonel April Mark C. Yang, Provincial Director ng Agusan del Norte Police Provincial Office, nakilala ang suspect bilang si alias Kim, 38 taong gulang,
lalaki, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa kanya ang hinihinalang shabu na nakalagay sa heat seal transparent plastic sachet at isang cellphone. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Buena Vista MPS ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Yang, ang pagkakaresto sa suspect at pagkakakumpiska ng mga pinagbabawal na droga ay bunga ng walang humpay na pagsisikap ng kapulisan ng Agusan del Norte upang sugpuin ang paggamit at pagbebenta ng ilegal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jacqueline Cabiles, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabiles. Voluntaryong sumuko ang isang membro ng Communist Terrorist Group sa pamahalaan sa Paranas, Samar. Bunga ito ng tuloy-tuloy na programa ng pamahalaan kontra insurensiya. Patrolwoman Maria Elena Singian sa report. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng 2nd Samar PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksina ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Matapos ang isang buy-bust operation, arestado isang drug suspect sa mga membro ng Antipolo City PNP. 136 pesos na halaga ng shabu, kumpiskado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Priscel May Urbano. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Team ng Antipolo Component City Police Station matapos mahulihan ng hinihinalang shabu nito lamang 27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Pre, residente ng Bagumbayan, Teresa, Rizal. Nasamsam mula sa suspect ang 3 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at isang coin purse. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Antipolo Component City Police Station ang suspect at nakatagdang isa ilalim sa inquest proceeding para sa paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Police Colonel Feliteo A. Gonzalgo, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, na patuloy ang kanilang maigting na kampanya laban sa iligal na droga upang matiyak ang isang ligtas at maayos na komunidad para sa lahat ng mamamayan ng Rizal. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. 476,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot, kumpiskado sa anti-illegal drug operation ng PNP Pampanga. Isang high-value individual at 4 na iba pa, arestado. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Lixen Reyes Saweran. Arestado ang isang high-value individual at 4 na kasamahan sa matagumpay na isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Florida Blanca Municipal Police Station katuwang ang 302nd Regional Mobile Force Battalion 3 sa Purok 8 Barangay Bodega, Florida Blanca, Pampanga. Kinilala ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, ang high-value individual na si alias Bukol, 32 anyos na lalaki, may
mag-asawa at residente ng Barangay Santa Cruz, Lubao, Pampanga at 4 na kasamahan na sina alias Jess, Ryan, Melvin at Maris. Ayon sa ulat, nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 70 gramo ng hininalang shabu na may halagang 476,000 batay sa standard drug price, isang unit ng Colt caliber 45 pistol na may magazine at 4 na bala. Ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala sa Florida Blanca MPS ang mga ito at ang mga ebidensya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Pampanga PNP laban sa iligal na droga bilang patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Matagumpay na naisagawa ng Police Regional Office Bangsamoro ang security preparation meeting upang masigurong maidadaos ng mapayapa ang paggunita ng undas sa Bangsamoro. Magbabalita dyan si Patrolwoman Veronica Lagi. Nasamsam ang 1,156,000 pesos halaga ng iligal na droga mula sa isang high-value individual sa isinagawang operasyon ng Dato Udin Sinsuat PNP sa Barangay Poblacion 3, Cotabato City, nito lamang 27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, hepe ng 2 MPS, ang suspect na si alias Dats, 26 anyos na residente ng Poblacion 2, Cotabato City. Naging matagumpay ang pagkakaresto sa suspect dahil sa pinagsanib puwersa ng mga operatiba ng Cotabato City PNP at Maguindanao del Norte PPO. Nakuha mula sa suspect ang isang Honda Click na sasakyan, 3 jumbo at isang medium-sized plastic sachet na pinaniniwala ang shabu na may timbang na 170 gramo at nagkakalagang 1,156,000 pesos, 400,000 pesos budol money, 1,000 pesos bilang buy-bust money at isang cellphone. Napag-alaman din, nakakalaya lamang ng suspect matapos masakote ng Region 12 matapos mahulihan rin ng mga iligal na droga. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng naturang stasyon kasama ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyong ito ay bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga, partikular sa pagtutok sa mga target na personalidad na sangkot sa mga iligal na aktibidad upang mapanatilang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. 400,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Mandurriao, Iloilo. High-value individual na suspect arestado. Patrolwoman Ledilyn Bansagon sa report. Tawanan at kasiyahan ang bumalot sa Police Regional Office 6 nang magsagawa ng masayang trick-or-treat celebration ang mga mag-aaral ng Pro-6 Child Development Center sa loob ng tanggapan ng Pro-6, Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Nito lamang 27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang mga bata ay nagparada suot ang kani-kanilang makukulay, malikhain at nakakatakot na Halloween costumes na nagbigay ng sigla sa buong himpilan. Ayon sa pamunuan ng Pro-6 Child Development Center, ang aktibidad na ito ay taunang tradisyon na layuning mahubog ang pagkamalikhain, kumpiyansa at pakikisalamuhan ng mga bata. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Halloween, natututo rin silang pahalagahan ang kasiyahan, imahinasyon at pagkakaisa. Bawat batang kalahok mula sa maliliit na multo hanggang sa matatapang na superheroes ay nagbigay ng kani-kanilang buong sigla upang gawing espesyal ang araw na ito. Nakiisa rin sa kasiyahan si Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng Pro-6, na personal na namigay ng candy at mga regalo sa mga bata.
Habang naglilibot ay ibinahagi niya ang mga ngiti at tawanan sa mga magulang at guro na sumasalamin sa malasakit at pagpapahalaga ng PRO-6 sa kabataan bilang kinabukasan ng bansa. Sa kabuuan, ang matagumpay na pagdiriwang ay nagsisilbing paalala na ang Philippine National Police ay hindi lamang tagapangalaga ng kapayapaan, kundi katuwang din sa paghubog ng masaya, ligtas at mapagmahal na komunidad. Alinsunod ito sa isinusulong na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa panguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.